At ito yung best man ko, si Nathaniel Namoko. Yung paborito kong body sa trabaho. Cute eh. Namoko cute. Pwede bang tayo na lang ang ikasal? Actually, paulit-ulit ko na ito kwento sa mga family ko. Sobrang unexpected nun. Kasi nung bata ako, sobrang extrovert ko. Kahit sino kinakausap ko. Kahit maligaw ako, kasi naniniwala ako pag nagtatanong kasi ako, hindi ako mapapahamak. So, nagtanong lang ako ng direction sa kanya. Kasi same kami naka-uniform. So, akala ko nga kaklase ko siya. Lumabas mamayang gabi. Magtatanong siya ng daan, papunta daw Star City. So, nung time na yun, naka-ROTC ata kami. Nakapang-ROTC kami. Akala niya same school kami. Then, lumapit siya sa akin. Akala niya fit ako eh. Hindi pa siya makapaniwala na siya yung kinakausap ko. So, first impression ko, di pa halos nagsisink in sa akin eh, na magkakausap kami ng ganun katagal. Kasi first, ang dami kong kinakausap along the way. Tapos hanggang sa ako, medyo makulit ako, chat ako, nakuha ko yung number niya. Kasi bebentahan ko sana siya ng ticket. Binentahan niya ako ng ticket. Tapos, ayun, parang nung time na yun, dalawa daw yung na-meet niya eh. Daw. Hindi ako sure. Pero parang totoo naman. Dalawa yung na-meet niya. Then yung isa daw, parang ano sa kanya, yung lagi siyang nililigawan ng, alam mo yun, typical na lalaki na makulit. Ako kasi yan eh, pakit lang eh. Pastor lang ako kaya hindi ko siya masyadong pinapansin kahit gusto ko naman siya. Ang tanong na to, pwede ba tayong lumabas mamayang gabi? Hindi, message ko lang naman kay Don Don, ano. Mahirap pag-seryoso. Ako yung nangulit sa kanya. Tapos, sobrang natuwa ko kasi ang ganda ng humor niya eh. I mean, ako, bilang mababaw yung kaligayahan ko, sobrang dali niya akong mapatawa. And dun kami talaga nagtuloy-tuloy, usap namin. Ano mapapayo mo sa kasal? Kasal ko nga, di ko naayos. Ngamay ka pa. Ano, kamay ka ba? Oo. Sige, sabi. Sorry. Hindi ko kasi alam na naisulat ko pa pala yung encounter namin. Mahilig kasi ako magsulat. Feeling ko love na love kita. Ay! Feeling ko love na love kita. Feeling niya, love na love na kita. Anong ginawa mo dyan, sir? Natulog mo lang, love na love kita. Ano ba talaga kapag ginawa? Hi, irog ko. Ayan, nagamit na natin yung call sign natin ng una. Hindi ko nga alam kung tanda mo. Pero, excited akong makita ka. Kahit saglit lang naman tayo hindi nagkita. Alam ko matagal natin itong pinaghandaan. Matagal na plano. Ay matagal na nating pangarap to. Sana, be in the moment, be in the present, enjoyin lang natin to. And gaya nung palagi kong sinasabi sa'yo, ang pinapasok natin as hindi lang basta kasiyahan. Kaya sobrang open ko na marami pa tayong pagsubok na pagdadaanan. Eleven years ago na simula nung nag-umpisa yung relasyon natin. Hindi na mabilang kung ilang beses tayong nag-away at nagkasamaan ng loob. Pero sa dulo ng mga yon, palaging nangingibabaw yung pagmamahal natin sa isa't isa. Isa, o aking sinta, mahal kong sinta. Mahal, baby, irog. Yan mga tawag ko sa'yo nung unang taon natin. Unang-una, maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Ikaw yung biggest blessing sa akin ni Lord. Mula nung nilapitan mo ako sa train station para magtanong ng ticket direction, akalain mong sa kasalan pala yung naituro kong daan. I miss you. Sobra. Sa ngayon,
bukas at noon, buong buhay ko ako'y sayong sayo. Masaya ako para sa iyo after 11 years ng relationship. Ito na ang pinakahihintay ng lahat. Masaya ako bilang nanay at madadagdagan ako ng anak na lalaki. Sa ngayon at sa pagtanda, ito ang aking nadarama. Hello B, 3 araw na tayo hindi nakikita and gustong gusto ko nung ma-surprise ako na makita ka and yun, kita tayo mamaya. Dito to sa Arby's, kakasal lang ako. Tapos nag-good tasting kami bago dito. Sa mga naunang sulat ko sa'yo, nasabi ko na rin ito, pero paulit-ulit ko pa rin sasabihin at hindi ako magsasabi. Napakabuti ng Diyos sa akin dahil pinagtagpo na tayo. Ng langit at ng iyong mata, sa gitna ng ilaw ng ating syudad, pwede ba o huwag nang mag-iiba? Mahalaga ang kasal. Kung bakit kayo nakaharap ngayon dito upang pagtibayin ang inyong sumpaan sa isa't isa na sinabi nyo nga kanina, tinatanggap nyo ang isa't isa bilang mag-asawa. Sa totoo lang, noong naging magkarelasyon tayo, takot akong hindi ko magampanan ang maging mabuting kapareha sa'yo. Takot akong hindi kita mapanindigan. Pero heto tayo, makalipas ang mahigit 10 taon, ikakasal na tayo. Kita sa hirap at ginhawa at panghabang buhay na tayong dalawa. Ephesians chapter 5 verse 25, Husband, love your wives. Ito yung utos sa ating mga lalaki. Love is sustained not by feelings but by faithfulness. Hindi sapat ang nararamdaman. Ang nagpapatibay sa pag-ibig ay yung katapatan. Mahal ko, kay ganda mong biyaya, na araw-araw kong ipagpapasalamat. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na binigay ka niya sa akin. Palagi pa rin akong napapatanong kung ano bang nagawa kong maganda para ibigay niyang isang don-don sa akin. Mag-iiba, nangangamba, palagi nang nag-iisa. Maraming salamat sa pagmamahal at pagtanggap sa akin bilang asawa mo. Kahit minsan napapatak ako kung karapat dapat ba akong maging asawa mo. Sobrang perfect mo kasi para sa akin. Sa pisikal na ganda, sa linis ng puso na meron ka, naging mabuti ka sa akin at sa pamilya ko. Kagaya ng araw na to, dumating tayo sa puntong hindi natin alam kung matutuloy itong pag-iisang dibdib natin. Pero binigay ng Diyos lahat ng sign para ituloy natin. Bawat himig mo, ang tahanan at ang aking mundo. Alam ko na hindi madali yung pinapasok natin na pag-aasawa. Susubukin tayo ng panahon. Mapapagod tayo. Baka nga pagdudahan pa natin yung sarili nating kakayahan in the future. Pero sana itong araw na to ang panghawakan natin para mas maging matatag tayo. Mahalin kita kahit saan man tayo dalhin ng tadhana. Babe, sa araw na to, pinapangako ko sa iyo ang aking buong pagmamahal, suporta, pag-intindi at pag-unawa. Gagawin ko yung best ko upang mapanatili natin ang init ng ating pagmamahalan. Choose each other daily, forgive quickly, stay faithful kahit mahirap. Hindi lang I love you, kundi sabi ko nga, I choose you kahit na mahirap. Pipiliin pa rin ang isa't isa. Mamahalin kita sa lahat ng oras, pagkakataon at sa lahat ng versions mo. Iintindihin kita sa mga oras na mahirap at mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Sa mga oras ng sarili ay wala,
ikaw lamang ang tanging kalma. Ang pag-aasawang itinayo sa pamamagitan ng covenant o tipan, pinatatag ng pangako at inalagaan sa pakikipag-usap, commitment, communication ay hindi lang nananatili, ito'y lalago at magtatagumpay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Taos puso kitang tinatanggap bilang kapareha ko habang buhay. Gagawin ko ang lahat ng responsibilidad ko sa iyo nang may kasamang puso dahil mahal kita. Maria Christy de Leon Hamulin. Pinipili kitang makasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Inaalay ko ng buong katapatan ng pagmamahal ko sa iyo. Ito ang panata ng pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita, asawa ko. Oras na dumating na hindi na tayo magkaintindihan. Sana ito yung araw na lagi nating babalik-balikan. Yung araw na nagsuntaan tayo. Pagmamahal ang dahilan kung bakit tayo nandito. Mamahalin kita, ano man ang mangyari sa ating dalawa, ika'y hindi na mag-iisa.